Okay, so pag-usapan natin itong kalokohan at kasinungalingan nitong si Marcoleta na kamakailan lang naglabas siya ng SALN na nagkakahalaga lang ng 52 million pesos. Take note, 52 million pesos. Pero lumalabas din na gumastos siya ng 112 million pesos para sa kanyang campaigning materials. Lahat-lahat na yon. Noong nangampanya siya bilang senador, ang sabi, 112 million daw ang nagastos niya, at ang sabi niya wala daw siyang nakuhang donation from his friend or kahit sa kaninong pwedeng magbigay sa kanya ng donasyon noong siya ay nangangampanya, at yun daw ay galing sa kanyang sariling bulsa. So now, ano ang masasabi nyo? Nagkakatugma ba yung nakalagay sa SALN niya at doon sa nagastos niya na pera para sa pangangampanya niya? 'Di ba? Ang liwanag na hindi nagtutugma, guys. 52 million ang SALN niya. 52 million lang ang pesos. 52 million pesos lang ang kanyang assets. Tapos gagastos siya ng 112 million. Anong kalokohan 'yon? Kamakailan lang din na-interview siya sa isang TV network or whatsoever, no? I think sa Bilyonaryo yata ko yun napanood, na sinabi niya doon na at inamin niya na meron siyang mga kaibigan na nag-donate, nagbigay sa kanya ng donation, kaya siya nagkaroon ng 112 million. At sinabi din niya doon na ayaw ng mga kaibigan niya na nag-donate sa kanya, ayaw nilang i-disclose yung mga pangalan or information ng mga nag-donate sa kanya noong kampanya. Tatanungin ko kayo, tama ba o mali yung ganong palusot? Siyempre hindi. Kasi alam nyo, it's an act of impunity, guys. Alam niyo sa batas ng COMELEC, hindi mo pwedeng itago ang mga tao o ang mga kaibigan, or hindi mo pwedeng itago ang mga nag-donate sa'yo dahil kailangan mo silang ilagay o pangalanan, dahil nga kailangan mong i-disclose lahat yun para maiwasan ang impunity or maiwasan conflict of interest. Alam naman siguro ni Marcoleta yan kasi lawyer. Hindi naman yan tangay. Kaya nga nagagawa niyang lahat kasi kaya niyang manipulahin. Kaya niyang i-bend ang batas.